Palabasin mo na si Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time mo kung nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala lang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's video, Pastor Kibuloy, hinaharap na sa media. Yan guys, yan ang laman ng balita ngayon na mainit na pinag-uusapan, di ba? At sino mag-aakala, di ba? Na sa katulad ni Pastor Kibuloy ay maharap sa ganitong sitwasyon. So again guys, hindi natin na sinasabing guilty na siya. Maraming paratang sa kanya. 'Di ba? Pero kailangan pampatunayan sa korte, 'di ba? At kailangan niyang depensahan ang kanyang sarili. Kagaya ng ginawa ni Senador Laila de Lima, pinaratangan. Di ba? Talagang kinulong siya ng 7 taon. Pero lumaban siya dahil alam niyang wala siyang ginawang kasalanan. So, ganun din kaya ang mangyayari dito kay Pastor Kibuloy. So, bago yan guys, bago natin tuloy ang ating reaksyon, panoorin muna natin yung mismong pagharap o hiniharap ni DILG Secretary Benno Abalos, itong si Pastor Kibuloy, pati yung kanyang mga kasama, na katunayan na hawak na nila ito at nandyan na sila. Alright? So narito, panoorin muna natin saglit, tapos tuloy natin ang ating reaction. Pasok! palabasin mo na si Pastor Apollo C. Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Ingrid Canada and Sylvia Semanes. Okay? Okay na po. Please. Thank you. So yun guys, napanood nyo, di ba? Kung nagsasalita tayo, i-play natin yan. So, nakita natin, di ba? Sino mag-aakala na ang mga influensang taong katulad ni Kibuloy, na mayaman, di ba? Talagang humihingi ng tulong sa kanya yung mga politiko. At nung panahon ni Pangulong Duterte ay talagang namayagpag itong si Pastor Kibuloy. At siyempre, walang makakagalaw dyan dahil malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte. At sino mag-aakala, di ba guys, na siyempre, nung panahon niya, para siyang hari, di ba? Talagang may influensya siya. Lahat ng gusto niya. At sobrang yaman niya, guys, di ba? Pinakita may sarili sa mga private jet, na aeroplano, di ba? Yung mga kagamitan niya, at yung kanilang KOJC, may mga big dome pa, di ba? Mas malaki pa yun, guys, sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo. So, dito mo rin makikita na kahit gaano kalaki ang pera mo, bilyon guys, kahit bilyon ng pera mo, kapag nasaglak ka na sa mga ganitong sitwasyon at gumawa ka ng hindi maganda, ay wala nang kwenta. Di ba ngayon naka-freeze ang kanilang asset guys hanggang 2025 pa. So, dito mo masasabi na yung kapangyarihan, di ba? At kayamanan ay wala nang magagawa pag hindi mo na panahon. Di ba? Kagaya niyan, hindi niya na panahon, iba na ang presidente, nung panahon ni Duterte, okay pa yan. Ngayon kay Pangulong BBM, wala, talagang may halong politika,
at may kaso siya, di ba? May mga taong humahabol sa kanya na kung saan ay tinakasan niya. Di ba? Bakit natin sinabi yan? Dahil nga nagtago siya. Binigyan siya ng pagkakataon una sa Senado. Di ba? Si Senador Risa Ontiveros, pinawarrant of arrest niya. Di ba? Pinasumpina niya para nga sana magpaliwanag sa kanyang side. Pero wala, dinidate ba niya, di ba? Kumbaga, wini-wave niya yung kanyang karapatan. Hanggang sa yun na nga, umabot na sa puntong pinaghahanap na siya at nasampan na rin siya ng kaso sa korte. Mabibigat guys yung kanyang kaso Isa sa kanyang kaso sa Pasig RTC yung qualified trafficking. Mabigat yun guys, mabigat. Wala yung piyansa. Kaya talagang si Pastor Kibuloy mo hindi na ito makakalabas kasi habang dinidinig ang kaso, nakakulong yan. Di ba? Kaya mahirap din yung pinagdadaanan niya. At siya rin ang nakakaalam kung totoo o hindi. Depende sa kanyang depensa. Na gaya na sinasabi ko, kung alam niyang wala naman siyang kasalanan guys, di ba? Kaya niyang ipaglaban niya. Kagaya ni Senador Risa Ontiveros, Laila de Lima, na lumaban talaga siya. Kahit matinding labanan yun kay Pangulong Duterte. Di ba? Na ngayon ay malaya na. At dismiss pa lahat ng kaso. Yan ang tanging pag-asa ni Pastor Kibuloy na madepensa niya sarili niya at mapaniwala yung judge na talagang wala siyang kasalanan. Di ba? Kasi hindi naman talaga siya makakapagtago habang buhay. Dahil may gobyerno tayo, may batas tayo. Kung wala yung mga yan, pwede siyang magtago. Pero hahanapin siya ng gobyerno, guys. Yun lang ang mali sa kanya. At marami pang nagka-problema, di ba? Nadamay pa yung mga member niya, may isang namatay pa. Hindi dahil sa binaril siya ng mga pulis o binaltrato siya ng pulis, hindi. Ang sabi nyo, makapagod na siya, na high blood, so gano'n. At may mga nagkasagutan, di ba? Nagkasakitan, umantong pa sa gano'n. Kasi ang pinag-aawahin ngayon, surrender ba o sumuko, di ba? Di ba kasi yun eh. Pero importante, sumuko siya, nandiyan na. Kasi nga, ang sabi sa pag pinakinggan mo yung PNP, sa panig ng gobyerno, nasukol na siya. Kasi nag-ultimatum na pala ng 24 hours. At talagang makita mo, alam na nila na nandun siya sa area. Kaya talagang nagbigay ng ultimatum dahil kung hindi, papasukin nila. At baka lalo pang maraming nagkakasakitan. Di ba? Kaya nga, mas okay na ganito, payapa pa. Di ba? Kita mo, kung sumuko siya on the first day pa lang, guys, wala na sanang nangyaring ganito. Naging payapa sana yung buhay ng kanyang mga member, di ba? Ay yung PNP, hindi na kailangan magpadala ng maraming pulis dyan, gagastos pa yung gobyerno, so marami pang naging problema kung susukurin naman pala siya. Kaya abangan natin guys kung anong mangyayari ng kanyang kaso at ngayon di pa nilalabas yung kanyang mga mugshot. So baka bukas na yan. So again guys, sinasabi natin dito, hindi pa guilty si Pastor Kibuloy. Kailangan niya munang depensahan ang kanyang sarili para pabulaanan yung mga kasong isinampa sa kanya. So okay guys, anong masasabi nyo sa pagharap ni Kibuloy, di ba? Hindi mo talaga lubas maisip na ang yaman mo, may influensya kang tao, tapos haharap ka ngayon, di sa kanong nakaposas. Mahirap, di ba guys? Mahirap. Kaya, yan ang ni Pastor Kibuloy na dapat talagang mapatunayan na sa korte na hindi totoo ang kanyang mga paratang. Alright guys, ganito lamang po. Bahayin natin yung mga updates pa dyan. Thank you very much.